dear beloved, Boss Mike, Cervera. At live mula sa Divisoria sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, mabenta na pala yung mga bilog na prutas ngayon pa lang. Kamusta ang presyuhan? Ruth, hindi mawawala sa medianoche ang mga pampaswerte tulad ng mga bilog na prutas. Pero alam mo, 5 araw bago ang salubong sa bagong taon, matumal pa ang bentahan ng mga yan. Isa sa mga stall owner sa kahabaan ng Palangka Street sa Quiapo, Maynila, may 2 oras ng bukas pero wala para buena mano. Hindi pa kasi alam nyo, bakit bibili ka nyo? Ha? Natuwa. It's me, honey, ha? Pag uwi mo. See you po, ha? See you. Tuwan-tuwa, mahilig kami na sa aso. Kasi sabi ko, di baling wala nang anak, basta may aso. Di ba, no? Di baling walang anak, basta may asong aalagaan. Alam nyo, hindi pa pwede na mamili ng mamili kasi mabubulok yan. Ilang araw pa, 26, 27, 28, 29, 30. 31. Nako, 1 linggo. Bulok yan, mga kababayan. Bulok yan. Kaya yan, lalakas yan. Na yan, mga kababayan, magbibilihan. Nako, sakto na 30, 31, doon pa lang yan. Magbibilihan. Alam nyo naman mga Pilipino, no? Mag-anak. Naku, 6 na anak ko, Sige, tuloy. Unti-unti lang daw ang binibili ng mga customer. Makumpleto lang ang 12 bilog na prutas na pinaniniwalaang pampaswerte tuwing magpapalit ng taon. Yan, di ba? Kaya mga kababayan, pagka yan inabot ng ilang araw sa lamesa, wala na, tuyo na. Yung iba, bulok na. Di ba? Kaya mga kababayan, bumili kayo, yung medyo mga 2 araw. Kasi sigurado yan, siksikan. Siksikan yan. Tuloy. Sa ngayon, 4 for 100 pesos pa raw ang mga karaniwang binibiling prutas, gaya ng apple, peras at orange. Kita nyo, napakamura, 4, 100, So kung meron kayong 1, 2, mga kababayan, puno na. Puno na yung ninyo, kompleto na. Yung 12 na prutas sa lamesa. 1, 2 lang, mga kababayan. Mas mahal pa yung paputok na isa. Yung isa paputok, mga kababayan, 12,000 Ito, 1, 2 lang, Di ba? Pampaswerte pa raw. 100 piso kada kilo naman ang melon. Habang 100 piso din ang 6 na pirasong kiwi. Nako, bumili kayo sa may Balintawak. Doon, sa Balintawak. Balintawak, mura lang Di ba? Mura sa Balintawak. 50 pesos naman ang balot ng kiat-kiat, gayon din ang tumpok ng dalandan. Kita mo, 50 lang, pwede na. May mga torotot din sa Quiapo na naglalaro sa 35 hanggang 100 pesos, depende sa laki. Torotot ninyo. Magtorotan. Ang pangit naman pakinggan, Magturututan na lang. Mas maganda pa, Cheryl Fernandez, Turututan na lang. Aichang, Arnold, magturututan na lang sa bagong taon, iwas-iwas. Sa paggastos. Ay, turututan lang okay na. Parang sagwa nga talaga pakinggan. Turututan Ang sagwa, Sagwa pakinggan. Turututan Alam nyo na. Depende yan, sabi ko nga sa inyo wag lang manunorotot, Pero turututan pwede. Ruth, habang papalapit daw ang bagong taon ay mas Hayop na to si AC. Easy! Ano yan? Tama-tama, bisita siya. Nako, yan na nga ba sinasabi ko sa inyo. Mga kababayan, ilayo-layo ninyo yung kumare ninyo. Hanggat maaari, huwag kayong magbibisita ng kumare sa bahay ninyo. Tapos yung patutulogin ninyo, nako! Mga kababayan, mahirap magtiwala ngayon.
Tandaan nyo yan, oh. Huwag niyong ipagkakatiwala. Yung mga kumare, nako! Lalo na kapag yung mga kumare nyo, single mom, nako! Delikado yan, mga kababayan. baka biglang maglambing si mister. Sabi ni mister, oh, mahal, tara, mag-inuman tayo ng kumare mo. Diba? Naku, mga kababayan, yung inuman na yan, lalagyan kayo ng bechi, no? Patutulogin kayo. Kaya mas okay na yung wag na kayo magbisita ng kumare, kumpare, gano'n. Wag na! Oo, wag! Oo, wag niyong gagawin yan. Masisira buhay niyo. Naku, marami na nangyaring ganyan. Sige, tuloy. Taas pa ang presyo ng mga bilihin sa Quiapo, Maynila. Sa mga prutas lang daw ay asahang dodoble ang mga yan. Ngayon, Nako, yan na nga ba, dodoble daw yung presyo. Siyempre, alam nyo naman, pagkakataon naman ng mga tendera yan. Ma'am Bisaya, hindi ko gawain yan ba? Hindi. Kaya nga ayoko lagi nandito sa Pilipinas kapag ka nagpapaskot bagong taon Ganon din ang gastos. Bakit kanyo? Abay, mamamasko ka. Mamimigay ka ng mamimigay. O magkano pa mamimigay mo? Pag pumunta ka ng ibang bansa, mga kababayan, lahat yung pinamigay mo na yun, nako, sobra-sobra pa. Hindi naman siya madamot. Di ba? Hindi naman siya madamot. Grabe, no? Kapag nang bisita, ito pa. Ito subok ko. Kayo, nung araw, nung araw mga kababayan, hindi ako maalis ng bahay. Bisita, kamag-anak, kaibigan, welcome lahat sa bahay. Dala-dala lahat yung mga mga chikiting, ganon, di ba? Sabi dito, ayan, no? Sabi, hindi ka naman nagbibigay Okay, di ba? Eto na mga kababayan. Darating, mga kamag-anak, magluluto ka. Paskong Pasko, Magluluto ka, na malengke, magluto. Papakainin mo lahat ng bisita. Papakainin mo yan. Siyempre, effort kung effort ka naman, Luto ka ng spaghetti, luto ka ng kaldereta, michado, adobo, at kung ano-ano pa. Lulutuin mo lahat yan. Mayroon pang dessert. Fruit salad. Nako. Mango float. Nako, mga kababayan. Yan, lulutuin mo. Pakakainin mo sa bisita. Hali kayo. First batch, pak. Bibigyan mo ngayon ng mga regalo yan. Bibigyan mo pa ng sobre yan. Second batch, ganun uli. Bibigyan mo, pakakainin mo, bibigyan mo regalo, bibigyan mo ng sobre. Third batch, nako mga kababayan. Ating gabi na, mag-26 na. Aba, hindi ka pa nagpapahinga sa dami ng bisita. Ito na ngayon ang masakit, mga kababayan. 26, napagod ka. Paggising mo, mga kababayan, may issue ka. May issue ka! Bakit? Ano ba yan Ito lang yung binigay sa akin. May ganon. Pinakain mo na yan Binigyan mo na. Ano ba yan Ito lang yung natanggap kong regalo. Ano ba yan? Yung adobo, napakaalat. Anak ng pating na yan, mga kababayan, taon-taon nang nangyari. Ganon, paulit-ulit. Ay, naku, lecheng tong buhay na to. Gumawa ka na ng tama, meron pa ring issue. Mga kababayan, unawain, hindi yata nauunawaan. Siyempre, kung anong meron ka lang, yun lang din yung yung paghahati-hatiin mo para sa kanila. Alam naman, di ka magtira para sa sarili mo. Di ba? Lagi, subukan ninyo. Nagpagod kayo, namalengke pa kayo sa may Malabon, sa Bagsakan. Madaling araw, dala-dala mo yung yung cooler para doon ilagay yung mga alimango, mga sugpo, mga isda. Nako, putik na yan. Biruin mo yun, lulutuin mo lahat. Tapos ang mangyayari, pinakain mo na, binigyan mo regalo, binigyan mo sobre.
hindi pa rin sila masaya. Di ba? Hindi sila masaya. Kinabukasan may issue. May maririnig, uy, yung ano daw, eto lang yung binigay mo daw. Uy, yung ganyan. Yung niluto mo, uy, ganito. Mula nun, oo, sabi ko nun, no? Sabi ko nun sa mga bata, ay, hindi na tayo maghahanda. Laging ganyan. Kita mo, nagmalasakit ka na magandang loob ka na. Biruin mo yon na dapat yung buong 25 doon ka lang makakapagpahinga. Pinagod mo yung sarili mo. Sa kapapamalengke, kakaasikaso, pakikipag-usap, sosyalan. Pero mo may masasabi pa. Kaya noon, mula noon mga kababayan, 24 ng gabi, oo, ang ginagawa namin, padlock ang bahay. Oo, padlock ang bahay. Oo, tapos alis. Oo, takas. Uuwi na kami, mga 27 na. Putik na yan, naghahanap ngayon yung iba. Wala sila rito. Katok daw ng katok sa bahay eh. Di ba? Kaya mga kababayan, ang punto ko rito, abay, pagyamanin ninyo lahat ng mga natatanggap ninyo na biyaya galing sa ibang tao. Hindi nyo alam kung paano yung sakripisyo at hirap nila bago makuha yung lahat na pinamimigay sa inyo. Putik na yan. Hindi basta-basta pinupulot yung mga ganyan. Yung mga pera pinupulot ko ba? Hindi. Pinagsisikapan, dugo, pawis, puyat. Diba? Kahit pa sabihin yung 100 piso lang yan eh. 100 piso. Noon ang gupit sa parlor, 50 pesos. Biruin nyo, gumupit ako ng 2 para lang ibigay sa inyo. Hindi pa rin nila yun. Kasi ang tinitignan nila, mga kababayan, mayaman ka naman. Hindi yun eh. Isipin ninyo yung mga bagay, maliit, malaki, dapat pinagyayaman ng bawat isa. Diba? Kaso nga, marami talagang taong walang kasiyahan, Nagmagandang loob ka na, ikaw pa masama. Nagmagandang loob ka na, ikaw pa masama. Ngayon, pakinggan na natin to. Ay nandito tayo sa Divisoria at sinilip din natin ang presyohan at bentahan ng mga bilog na prutas. Hindi nalalayo ang sitwasyon dito sa Quiapo, Maynila. Ruth? Ria, yung binanggit mo kanina na mas matumal, ano yan compared to nung isang taon? Tsaka di ba parang sana nga mas mamili na lang ngayon hanggat mura pa no? So hindi nakikita ng mga tindera na ganyan yung parang yung trend. Tama ka dyan, Ruth, no? Ang sabi nga ng mga nakausap nating manininda, parang hindi raw nagpasko ang ating mga kababayan dahil kung ikukumpara daw sa parehong panahon noong nakaraan taon, paldo-paldo na raw ang kita nila. Pero ngayon talaga... Kita nyo, noong nakaraan taon, paldo-paldo. Antayin ninyo, maaga pa eh. Napakatumal nang pumunta tayo sa Quiapo at sa Divisoria. Pero alam mo, Ruth, umaasa sila na bukas, Biyernes, ay magsisimula ng sumigla ang kanilang negosyo dahil, syempre, bigayan na rin daw ng sweldo para sa katapusan ng 2024 at sa Quiapo naman, mas marami daw ang misa dahil dyan, mas maraming tao. Ruth? Di ba? Alam nyo na, mga kababayan, sabi rito, nga boss, lalo na kapag galing ka sa ibang bansa. Isa pa yan, Di nila alam ang sakripisyo ng tao. Nako, mga kababayan, pag-ingatan ninyo. Kayong mga OFW, tandaan nyo to. Pag-ingatan ninyo, pagyamanin ninyo yung mga kinikita ninyo at pinaghihirapan ninyo. Tandaan nyo yung sasabihin ko, experience ko to. Walang ibang tutulong sa inyo kundi sarili nyo lang. Oo, mga kababayan, yung mga yan, yung mga akala mo kay bababait sa'yo? Yung akala mo yung laging nandyan? Ako, mga kababayan, nandyan lang yan dahil merong napapakinabangan. Subukan ninyo na kayo ay mawalan. Doon nyo mararanasan kung sino ang totoong kaibigan. Ang totoong kaibigan, hindi na yan magsasalita. Hindi nyo na kailangan magsalita. Ang totoong kaibigan, siya na mismo lalapit
Dahil alam niya kung ano yung pinagdadaanan nyo, hindi nyo kailangan sabihin. Sabihin niya, no, eto para sa'yo, tulong ko na lang. Kaya mga kababayan, lalong-lalo kayo mga OFW. Oo, payo ko sa inyo, pag-ingatan ninyong lahat yung inyong pinaghihirapan. Ulitin ko, kahit ka mag-anak, kahit ka pamilya, tandaan ninyo, limitahan nyo lang yung pagtulong sa kanila. Sa magulang, okay lang, sige, all out yan. Pero tandaan nyo, sa pamilya, mga kapatid, mga pamangkin, huwag nyong turuan sila'y maging tamad. Kapag kaya mga yan, nasanay na tumatanggap, hindi na sila nahihirapan sa mga bagay, sa mga pera na nakukuha nila. Tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo ito sasabihin ko. Matututo silang maging tamad. At darating yung panahon, yung mga tao na yan, sila pa yung mag-ano sa'yo, ha? Magiging kritiko nyo. Bakit kanyo, mga kababayan? Ha? Subukan ninyo yung mga yan na sinanay nyo na bigyan. Na binibigyan. Subukan nyo isang beses, huwag nyong bigyan. Kayo na ang pinakamasamang tao sa mundo. Tama? Tama, mga kababayan. At sa pagbibigay nyo ng pagbibigay, mga kababayan, abay, kasalanan nyo pa na sila'y naging tamad kalaunan. Diba? Kasalanan nyo pa na kayo yung nagbigay, kayong nagbigay na tumulong, kasalanan nyo pa, bakit walang nangyari sila sa buhay nila? Paano tinuruan nyo maging tamad? Mga kababayan, turuan nyo sila na mamuhay sa realidad. Ang realidad, ang tao nagtatrabaho. Ang tao dapat ay gumagawa ng kaparaanan para sa sarili niya. Di ba? Pero kung kayo, dahil kayo malakas kayo kumita, nasa ibang bansa kayo, dolyar yung pinapadala ninyo. Di ba? Sila, nandyan naman Nandyan naman yung tita ko, nandyan naman yung tito ko Nandyan naman yung ate ko, nandyan naman yung kuya ko. Bakit pa ako magtatrabaho? Yung binibigay sa akin, sapat na sa akin Di ba? Paano kapag kayo nang hina? Paano kayo kapag kayo na nawalan? Wala na kayong maibigay. Kayo ang pinakamasamang tao sa mundo. Hayaan nyo sila. Kasi kung gano'n nakakabigat sa inyo, mga kababayan, huwag nyong pasyanin. Huwag nyong hayaan na pinapasan nyo lahat ang sakripisyo at problema ng pamilya. Huwag kayong magpakabayani. Hayaan nyo sila na matuto sa kanilang sarili. Tumayo sa sariling paa. Ganon. Di ba? Di ba? Wala Mga kababayan, yung mga yan, mga kababayan, sila pa ang unang magbababa sa inyo. Sila pa yung mga taong tinulungan nyo. Sila pa yung talagang, nako, yoko na lang sabihin na aapakan kayo. Naranasan ko kasi yan, mga kababayan. Naranasan ko yan. Tumulong ng tumulong, tulong ng tulong. Nasubukan ko yung ako'y bumagsak. Wala akong malapitan, mga kababayan. Wala akong malapitan. Doon ko napatunayan na kahit anong gawin mong pagtulong sa kapwa, kapag ikaw na yung sitwasyon nila nung tinutulungan mo sila, nandoon ka na sa sitwasyon na ganon. Mga kababayan, yung mga tinulungan mo, hindi ka tutulungan. Sorry. Diba? Sakit, ano? Sakit. Kaya mga kababayan, bigyan ko kayo ng tip. Maraming mga nangungutang sa akin. Kasi alam nyo, sa totoo lang, kung bibilangin ko, yung mga may utang sa akin, tabi-tabi sa inyo Tabi-tabi sa inyo sa mga nangutang sa akin. Siguro mga kababayan, ang utang sa akin 10 milyong mahigit, hindi binayaran. Kita nyo, nagka-pandemic naniningil ako, hindi makabayad. Katwiran, nag-pandemic sisingilin mo pa ba? Di ba? Ngayon, mga kababayan, yung mga yon nung tinulungan mo, abay grabe
Hello! Hello, Sir Mike! Hello, pare! Hello! Bro! Mga ganun, mga kababayan eh. Oh, nung bumagsak mga kababayan ang negosyo, peram ako nung hiniram. Biruin mo, sabi ko po, peram ako nung hiniram mo. 'Di ba? Ayoko sabihin na, "Oy, naniningil na ako." 'Di ba? Hindi eh. Ang sabi ko pa, peram ako nung hiniram mo. Oh, pag siningil mo, sila pa galit. Ikaw na masama, ikaw na nga naniningil, ikaw pa masama. Kaya mga kababayan, kapag ka yung mga nangungutang na kaibigan, mga mahal na mahal ko, o dahil mahal ko, halimbawa umuutang ka ng 10,000, bibigyan na lang kita. O eto na, 1,000, wag mo nang ibalik yan. Ganun na lang eh. 'Di ba? Para walang nawawalang kaibigan. O ngayon, kung magtatampo dahil hindi mo napagbigyan, aba, hayaan mo na. Kaysa naman yung mawawalan ka rin naman ng kaibigan, nawalan ka pa ng pera. Sigurado yan mga kababayan eh. 99% hindi na maisosoli ang pera na yan. Yung pautang naman dyan, yung kamusta naman. Yung matagal na matagal mo nang hindi nakikita, sasabihin sa'yo, "Oh, pare, oh, Pards, mare, kamusta na?" Puta, mga kababayan, scam yan. Yung matagal mo nang mga hindi na kakausap, na matagal mo nang mga kakilala. O, ganito yan, mga kababayan. No? Pare, mare, kamusta na? Ganon no? Oy, grabe, buti ka pa, mare. Nakita kita kahit na matagal nang nag-travel ka. Nakita kita kung saan ka pumupunta. Di ba? Pero nung 1 taon pa yung mga picture na sinasabi niya. Nako, mag-ingat na kayo sa ganyan, mga kababayan. Ang kasunod niyan, mare! Mare! Kasi kinulang lang yung tuition fee nung anak ko. Baka pwedeng manghiram. Puta. Tandaan nyo yung mga ganyang style. O, tandaan nyo yung ganyang mga style. Wag nyong. Wag nyong hayaan mabiktima kayo niyan. Daming ganyan. Ang daming ganyan. Sobra. Biruin mo yung mga kaibigan na yan palibhasa mapagmahal tayo sa kaibigan. Abay, biruin nyo yung mga kaibigan ko mga ganon, na dati halos himuron yung puwet ko eh. Wala na. Mga nawala sila. Bakit? Nahihiya na sila, mga kababayan eh. Nahihiya na sila. Diba, Maricar Becker? Nahihiya na sila. Nahihiya na lumapit kasi syempre, pagka lumapit sila, kailangan magbayad sila ng utang nila. Ako lang yata yung tao, mga kababayan, sa tanang buhay ko, magpakilala na kayo kung sino man yung kinautangan ko. Dahil hindi ako yung tao na kapag ka nangutang hindi babayaran. At saka ako yung nahihiyang mangutang. Mga kababayan, kaya nung dinanas ko yung mga ganyan, sabi ko noon, hindi na. Dapat yung aking sarili ang dapat kong unahin pagdating sa mga ganyan. At hindi mo matanggihan, tulungan mo na lang kahit konti. Bigay mo, wala nang sulian, tulong yan. Di ba? Kaysa yung inaasahan mo pa. Mawawalan ka ng kaibigan dahil sa utang. Okay. Our beloved Boss Mike!